ang pagkapagaling ni Jesus sa mga may karamdaman at ang kanyang pagpapakain sa mga tao sa pamagitan ng pagpaparami ng tinapay at isda. So bahagi yun na kung saan ay ito ay mga biyaya na ipinagkamaloob ng Diyos. Lalong-lalo na sa sakramento ng banal na Eucharistia. Tayo ay pinagagaling at pinakakain. Medyo pareho mahabang pagninilay kapag itong dalawang ito ang pag-usapan natin. Siguro po ay doon na muna tayo sa pagkapagaling sa mga may sakit. Kalimitan na ako ang sinasabi natin ay kapag tayo may sakit saan tayo napunta ay nakikita ba natin ang pagpunta sa Diyos, pagiging ng tulong sa Diyos. At kung nga po ay pinagbabawal ng simbahan ang pagpupunta sa albularyo. Bahagi po yun na nawa ko ay maunawaan natin. Yun po ay sabi nga po natin ay kasama yun sa tinatawag natin occult practices o kung tawagin natin sa tawag na kulto. So, pagkakataon, nanawa ko ay yan po ay nakalagay sa Katekismo ng Katolikong Pilipino. Teaching of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church. Yan ang bahagi yun na kung saan ay sana nakita natin na pinagagaling din tayo ng Diyos. Hindi lamang po ng mga healing priest. Hindi lamang ang healing priest. Kundi lalo-lalo na ng alin na Jesus sa banal na Eucharistia. Sa Jesus sa banal na Eucharistia. Kaya nga ako, kapag tayo nagbiniwang ng isa, binabanggit namin na Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mula na ako, ay gagaling na ako. Yun ay bahagi yun ng ating pagdinilay na kung natutusin po, kalimitan ay bagamat bahagi na yan ng rito ng banal na Eucharistia ay hindi natin pinapansin. O kung tawagin natin ay taken for granted. No? Kasi bahagi yung pagpasok na Jesus sa atin. Hindi lamang sa Espiritu, ngunit lalong-lalo na sa banal na Eucharistia, ay tayo ay kanyang pinagagaling. Isa rin po yun sa nawa ay higit sana natin maunawaan. Mas kuminsan nakikita kasi natin yung mga tinatawag na
healing session. Well, ang tawag natin po doon ay sacramentals. Pero mas malakas po yung sacrament. Sabi ko nga, kahit na nga yung pagpapain ng langis sa mga may sakit, it is a sacrament. At may kasama yun ang elemento ng ating pagkakagaling sa mga may sakit. Isa po yun sa higit natin makita. Kaya kumisa no, napakahirap basagin yung kaisipan na mayroong iba na ayaw magpatawag ng pari kapag may sakit. Kasi nga yung kaisipan pa na kapag nagpatawag ng pari kapag may sakit, ano yan, mamamatay. Eh, sabi nga ho natin, medyo malakas yung pader na yun na kinakailangan natin basahin. Kasi nga bakit? Hindi natin nakikita yung kapangyarihan na dulot ng sakramento ng pagpapain ng langis at ng sakramento ng banal na komunyon sa aspeto ng pagpapagaling sa mga may sakit. Sabi nga natin, kapag sinabi natin sakramento, ay tawag na natin po ay ex opere. Yung sabihin ay yung epekto niya hindi nakasalalay sa sitwasyon at sa mga taong involved. Kapag sinabi natin sakramento, kahit na yung pare ay in the state of mortal sin, kapag sinabi natin sakramento, ang tinatanggap mo si Jesus. Bahagi yun ang saan hindi masyado natin pagnaunawaan. Yung sakramental, hindi pwede. No? Hindi pwedeng ikaw ay nasa estado ng kasalanan. Mababawasan yung epekto. No? Pag sinabi mong sakramental, ano ba yung mga sakramental? Blessing. No? Blessing na hindi kasama doon sa pitong sakramento. No? So, yan tawag na natin doon ay sacramental. Mga bagay, yung mga imahen, sacramental yan. Yung tao, sacramental din yan. Katulad na mga itinuturing natin ng mga banal, mga obispo, pare, madre, yan ay sacramental. Pero pag sinabi natin sakramento, kapag ibinigay yan ay kung tawagin natin ay napaka-epektibo. Kasi sakramento yan. Kaya kapag yung pare nagmisa, ay yung ibinibigay sa atin sa Jesus. Kahit na yung nag-abot sa iyo ay yung lay minister, kasi yung inabot naman sa iyo ay hindi lang osya, ngunit yung osya na naging katawan at dugo ni Kristo, gawa ng pari na nag-consecrate noon. Yung lay minister ay taga-abot lamang. Hindi yun ang nag-consecrate doon. Pero sana makita ko natin, kaya lang sabi nga ko natin, hindi natin masyado pang nabibigyan na higit na halaga doon sa bagay na yan. Yung pagkakaiba ng sacramental at saka ng sacramento.
Pero bahagi rin, kung isa kasi mas tinitingnan natin yung sacramental, mas tinitingnan natin yung healing priest na nagkakaroon ng healing session. Tama rin mo, kasi siya yung binigyan din ng kapangyarihan. Pero sana makita rin natin yung kapangyarihan na yan, doon mismo, kapag tinatanggap ninyo ng komunyon. Kasi si Jesus, bahagi mo doon, maniwala ka man o hindi. Kasi nga, sakramento yun. Kaya, kapag tinanggap mo yun, kung talagang naniniwala kayo sa sinasabi natin, na Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sana makita rin natin yung dulot at epekto kung nanaisin ng Diyos na ikaw ay pagalingin, ay pagagalingin ka ng Diyos. Pero sabi nga natin, sana makita natin yung kapangyarihan ito. Kasi nga, ang nakikita natin na kapangyarihan niya rin, yung pari na nasa healing session, ay hindi ko isa natin nakikita yung epekto ng na kapag tinanggap natin sa Jesus, pwede kang pagalingin ng Diyos. Kung gusto kang pagalingin ng Diyos. Ganon din yun kahit ako sa healing session, ang Diyos naman na nagpapagaling. Pero sana po, makita natin lalong-lalo na ito sa loob ng sakramento. Lalo-lalo na sa sakramento ng banal na Eucharistia at sa sakramento ng pagkapahid ng langis sa mga may sakit. Na nais ng Diyos, kung tutusin nga ako, kaya yung ikalawang bahagi ay nakasama yung pagkaparami ng tinapay, ay para yung kagalingan na tinanggap ng bawat isa, hindi masayang. Kasi pagalingin na ni Jesus pagkatapos uuwi ng gutom, ay di mahilo. Pag mahilo ay baka kung anong mangyari, lalong-lalo na yung disyerto, ay hindi makikita yung tunay na epekto ng kagalingan ng Diyos. Kaya sana makita natin ito, na sa loob ng mga sakramento na banggit, si Jesus ay nagpapagaling. At hindi lang basta nagpapagaling. Gusto niya yung kagalingan na ito ay masustain, magpatuloy, mapangalagaan upang hindi itong pakinabang. Pero yun po nawa yung maging bahagi ng ating pagninilay, na makita ko natin lalong-lalo sa dalawang sakramento